Ang human ay emotional beings na hinubog ng ugnayan ng experience, feelings, at memories. Habang nakakaranas tayo ng parehong positibo at negatibong emosyon, mas maraming tao ang napapansin ang isang peculiar phenomenon na ang mga negatibong karanasan ay mas tumatanim sa ating isipan at merong mas malaking epekto sa ating mga reaction at feelings. Mahalaga ang alaala para sa mga emotional experiences. Hindi lamang ito tumutulong sa atin na matuto mula sa nakaraan, kundi hinuhubog din ito ang ating mga pananaw sa kasalukuyan at ating mga expectation para sa hinaharap. Ang mga alaala ng ating past emotional experiences, maging ito man ay joyful or painful, ay nakaimbak sa utak at maaaring malinaw na maalala kapag ito ay na-trigger. Gayunpaman, hindi lahat ng alaala ay magkakapareho. Ang utak ng tao ay may tendency to prioritize ang ilang mga uri ng karanasan kaysa sa iba, at ang mga emosyon ay may mahalagang papel sa pagtukoy kung aling mga alaala ang magtatagal. Ayon sa pag-aaral ng psychology at neuroscience na nagpapakita ng negativity bias, merong evolutionary trait ang mga tao na mas nagbibigay ng focus sa ating mga negative experiences tulad ng survival mechanism. Ito ay ang mga negatibong kaganapan tulad ng mga threats o failure. Ito rin ang mga karanasan kung saan tayo ay nalalagay sa kapahamakan. Deeper processing, ito naman ang mga negatibong emosyon tulad ng takot, kalungkutan, o galit na ating nararamdaman habang merong nangyayari sa ating kapaligiran. Ang reflection naman ay ating tendensyang magmuni-muni sa mga negatibong karanasan, inuulit-ulit ang mga ito sa kanilang isipan para maunawaan at maiwasan ang kaparehong pangyayari sa hinaharap. Sa ganitong pamamaraan, mas tumatatak sa ating isipan ang naturang event. Ang ating tendency na mag-hold on sa mga negative memories ay maaaring maging overwhelming minsan, pero ito rin ang reminders kung paano ang ating utak ay wired para tayo maprotektahan. Ang buhay ay isang tapestry ng highs at lows. Kung makakaya nating parehong tanggapin ang positive at negative event, habang pinag-aaralan natin ang mas mag-focus sa good, we can make peace with our past, at makamove forward na mas matatag at may kasiyahan sa ating puso. Masasabi bang mas nag-focus si Jeong Nam-gyu sa kanyang negative experience, kaya nabuo sa kanyang isipan na kailangan niyang makapaghiganti sa society para makabawi? Alamin natin ang kanyang buhay at bakit sinabing ang kanyang mga ginawa ay ang worst sa history ng bansang South Korea. Noong April 17, 1969, ipinanganak si Jeong Nam-gyu sa Jiangsu County, North Jeolla Province na tinatawag ngayong Jeonbuk State. Ito ay probinsya sa Honam Region na nasa southwest ng Korean Peninsula. Siya ay panglima at unang lalaki sa magkakapatid. Meron itong 4 na nakakatandang kapatid na babae at 2 nakakabatang kapatid na lalaki. Ito ay kabilang sa angkan ng mga Jangsugon na isang working class family. Ang ama nito ay kilalang estrikto at tahimik. Dahil ito ang panganay na anak na lalaki, mahigpit ito kay Nam-gyu para maging huwaran ito sa mas nakakabatang mga kapatid. Ang kanyang ina naman ay laging abala sa pag-aalaga sa kanyang mga nakakabatang kapatid. Sinasabing noong bata pa si Nam-gyu, siya ay pinagsamantalahan ng isang taong mahalaga sa kanya. Dahil sa pangit na karanasan, nahirapan itong mag-adjust sa kanyang school life. Ayon sa naging guro ni Jeong Nam-gyu sa elementary, halos hindi nagpa-participate ang bata sa school activities. Madalas din itong naglalakad-lakad sa paligid ng school mag-isa during recess, kaysa makipaglaro sa kanyang mga classmates. Dahil na rin sa pagiging kakaiba nito, nagsimula itong mabuli. Nang matapos ang middle school, nag-aral ito sa Namwon na isang commercial high school sa Jeonbuk State. Lumipat naman ang buong pamilya sa Incheon Metropolitan City noong siya ay 18 years old. Nag-transfer ito sa Yongjong International Logistics High School noong siya ay nasa sophomore year na. Nakaranas pa rin ito ng bullying at violence sa kanyang mga classmate at ilang senior student sa nilipatang paaralan. Hirap itong magkaroon ng kaibigan at hindi rin pinapansin ng mga mas batang estudyante. Sinasabing inabuso ito ng kanilang kapitbahay ng 2 beses noong siya ay nasa high school at ng isang senior student na nangbubuli sa kanya. Ang kanyang grades during high school ay nasa lower to mid-level. Ayon sa mga naging guro nito, si Nam-gyu ay average student na animoy laging merong iniisip na malalim. Nagsimula din itong mahilig sa pagdodrawing. Pagka-graduate ng high school, nagdesisyon itong maghanap ng trabaho kaysa ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Nakapagtrabaho ito sa isang beverage factory, pero nagtagal lamang ng 4 na buwan sa naturang trabaho. Matapos mag-quit, nakapagtrabaho ito bilang delivery worker sa isang mill at sa isang building construction site. Nagsimula din itong magkaroon ng maraming criminal records, 1 taon matapos itong makagraduate ng high school. Sa 1957 conscription in South Korea, ang lahat ng eligible male citizens na nasa edad 18 hanggang 35 ay kailangang sumali sa kanilang compulsory military services.
Maaring humarap sa 1 taon hanggang 5 taong pagkabilanggo ang sinumang umiwas at tumakas dito. Afterwards, nag-enlist ito sa military. Sinasabing hindi rin naging maganda ang experience niya dito. Nakaranas ito ng harsh treatment, severe beating, at assault sa kanyang mga seniors. Na-discharged si Namju bilang sergeant noong 1992 sa edad na 23. Nahirapan itong mag-adjust sa kanyang bagong buhay matapos ma-discharged. Nagulat din ito na mas naungusan na siya sa buhay ng mga mas bata sa kanya. Nawalan ito ng ganang magpursige dahil na rin sa nahihirapan itong makahanap ng trabaho. Ang binata ay nalugmok sa buhay na puno ng krimen para makasurvive. Nabuo rin ang matindi niyang kagustuhang makapaghiganti sa society dahil sa kanyang mga pangit na karanasan. Sa edad na 20, nakulong ito ng 2 taon at 6 na buwan dahil sa kasong aggravated robbery noong 1989. 4 na taong probation naman ang ginawad dito ng korte dahil sa kasong theft noong 1994. Noong 1996, muli itong nakulong ng 8 buwan sa kasong theft. Dahil second offense na niya ito, binigyan din si Namju ng 2 taong probation at fine na nagkakahalaga ng 200,000 won o mahigit 8,000 pesos. Muli itong nakulong ng 2 taon at 6 na buwan dahil sa violation nito sa Act on the Punishment of Sexual Crimes and Protection of Victims noong 1999. Sa kaparehong taon, namatay ang ama nito. Muli itong nahuli sa aktong pagnanakaw at nasentensyahan ng 10 months imprisonment noong 2002. Sa kabuuan, nakulong na ito ng 3 taon at 4 na buwan. Matapos itong makalaya, hindi na ito nakahanap ng trabaho at nagkaroon ng mahirap na buhay. Bukod sa sarili, sinusuportahan din nito ang ina at ang mga kapatid na babae na walang trabaho simula nang namatay ang kanyang ama. Ang renta ng mga ito sa isang lumang bahay sa Bupyeonggu na umaabot ng 550,000 won o mahigit 22,000 pesos ay binabayaran din ni Namju. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng 2 batang lalaki na halos walang saplot noong January 30. Ang mga damit naman ng mga ito ay natagpuan sa tuktok ng Mount Chandeok na 3 kilometro ang layo kung saan natagpuan ang mga bata. Kinilala ang mga ito na sina Yoon Kye-hyun, 13 years old, at Yang Ju, na 12 years old. Bandang 3:00 naman ng madaling araw, noong January 30, 2004, nang may sumaksak sa 44 years old na ginang na si Won Kyung-ja. Ito ay nagtamo ng serious injury dahil sa multiple stab wounds, maswerteng ito ay nakaligtas. Ang insidente ay nangyari sa Gurugon. Natagpuan ang wala ng buhay na babae noong February 6, 2004 sa Imundong. Sinasabing ang biktimang kinilalang si Jeon Hyusil, 24 years old, ay tumatawid lamang sa alley ng atakihin. Nang kumalat na sa buong bansa ang crime nito, nagsimula na rin makapagtala ng mga krimen na merong kaparehong MO sa mga lungsod tulad ng Anyang City at Gunpo City. Isa na namang stabbing crime ang nangyari noong February 10, 2004. Ito ay nangyari sa Jeonggi-do, Gunpo City, sa Insan Bundong. Ang biktima ay kinilalang si Sonyang Ran, 28 years old female. Ito ay nagtitinda lamang ng gatas bandang 6:00 ng umaga nang nangyari ang brutal na krimen. Nagtamo rin ng serious injury ang 30 years old na babaeng biktima na kinilalang si Seo Yeon-jong noong February 13, 2004. Sinasabing ito ay inatake sa eskinita ng Single 5 Dong. Sa Single 2 Dong ng Yeongdeung-pugyu, naganap ang pag-atake kay Hong Sonyang na 29 years old noong February 25, 2004. Ito ay nangyari bandang 1:00 ng madaling araw. Ang babae rin ay nagtamo ng malalalim na saksak. Naisugod ito agad sa hospital para malapatan ng paunang lunas. 6:20 naman ng umaga, noong February 26, inatake ang 17 years old na dalagitang si Park Bok-soon. Binisita di umano nito ang kanyang lola at patungo na sa kanyang trabaho nang saksakin ito ng 10 beses ng isang estranghero sa eskinita ng Sinsadong patungo sa Silim Market. Bandang 2:30 ng madaling araw, noong April 8, 2004, ang babaeng kinilalang si Jeong Yong-soo, na 25 years old, ay sinaksak ng ilang beses. Ang pag-atake ay nangyari sa Single 4 Dong nang ito ay pauwi na sa kanyang bahay. Sa Seoul Ingocheop 2 Dong, sa Gurugyu, naganap ang pag-atake sa 20 years old female student na kinilalang si Kim Yang-hee. Ang pag-atake ay nangyari 3:00 ng madaling araw, noong April 22. Ito ay nawala ng buhay sa tapat ng kanyang bahay dahil sa mga saksak na tinamo. Sinundan naman ng attacker si Choi Jung-myung, na 22 years old sa Dongdaemun-gyu, Seoul sa Hwigyeongdong. Ito ay nangyari noong May 5, bandang 2:30 ng madaling araw. Nagtamo ito ng serious injuries mula sa saksak pero maswerteng nakaligtas. Ang 24 years old na dalagang kinilala na si Kim Hyun-jin ay namatay matapos saksaki ng 10 beses noong May 9. Ito ay sinasabing pabalik na sa kanyang bahay na nasa South Gate ng Boramai Park sa Dongjak-gyu, Seoul.
Matapos ang krimen sa Boramay Park, ang ghost story tungkol sa Rainy Thursday Night ay nagsimulang lumaganap dahil sa media. Nagsimula na rin ang mga mabusising investigasyon sa mga krimen na hinihinala ng mga otoridad na gawa ng isang serial killer. Pinasok naman ang bahay ng 50 years old na si An Song-chul noong 3:00 ng madaling araw. Inatake ito gamit ang matigas na bagay. Ang krimen ay nangyari noong August 4. Ang lalaki ay nagtamo ng mga sugat sa kanyang ulo. Isang montage ang ginawa ng mga pulis noong 2004 base sa testimonya ng mga survivors sa Silim Market noong February 26. Ilan lamang ang krimen na ginawa ng suspect sa Imundong, Suyudong, Gunposi, Anyangsi. Karamihan sa mga ito ay located sa southwestern Seoul, tulad ng Guro-gu, Jumchon-gu, Dongjak-gu, Gwanak-gu, Yeongdeung-gu, Gwangmyeong-si. Sinimulang tawagin ng media ang mga krimen bilang serial murder case in southwestern Seoul. Totoong sa panahon ng mga krimen, ang southwestern part ng Seoul ay meron insufficient installation ng mga CCTV. Marami ring low-income people na nakatira sa naturang lugar. Ginagawa ng hinihinalang serial killer ang kanyang mga krimen sa lugar kung saan weak ang security, public order, at kulang sa CCTV. Dahil dito ang mga socially disadvantaged people na naninirahan sa mga relatively poor facilities ang karaniwang nagiging biktima ng kanyang krimen. Inatake naman si Kang Hee-yoon, 71 years old, at ang apo nitong si Han Lina, na 13 years old, matapos pasukin ang bahay nito sa Anyang 5 Dong, Manangu sa Anyangsi. Noong April 6, 2005, bandang 1:30 ng madaling araw. Sinunog din ng attacker ang bahay bago umalis. Maswerteng naagapan ang apoy bago tuluyang lamunin ang buong kabahayan, kasama ang maglola. Isang villa naman sa Jumcheongu ang nilooban, noong April 18, 2005, bandang 3:00 ng madaling araw. Inatake rin ang mag-inang natutulog na kinilalang sina Hwang Hae-soo, 46 years old, at ang anak nitong babae na si Min Chul, 12 years old. Ang mag-ina ay mapalad na nakaligtas sa pag-atake. Hinihinalang ang entry point nito ay ang naiwang bukas na bintana. Isang delivery woman ang napatay sa saksak noong May 30, bandang 4:30 ng umaga sa Jeonggi-do, Gunpo City, sa Sanbundong. Kinilala ang biktima na si Kim Yang-soon, 41 years old. Bandang 2:55 naman ng umaga, noong June 4, 2005, nang pasukin ang isang bahay sa Cheolsandong, Gwangmyeong-si, sa Jeonggi-do. Inatake nito ang 36 years old na si Kim Joo-hee gamit ang isang matigas na bagay. Sa kabutihang palad, ang babae ay nakaligtas. Ayon sa patuloy na investigasyon, nagsimulang pumasok ang suspect sa mga open multi-family residential area kapag madaling araw. Inaatake nito ang mga biktima habang natutulog sa kasusunugin ang bahay bago umalis. Ang ganitong taktika ay tinatawag ng mga pulis bilang home destroyer noon. Noong October 9, 2005, nilooban ang isang residential facility for the disabled sa Bongcheon 11 Dong sa Incheon-dong. Inatake niya ang 2 disabled resident at isang bantay na kinilalang si Hong Hae-jin, 39 years old. Bandang 5:00 ng umaga, noong October 19, 2005, sinasabing pinatay si Bae Myujong, 26 years old. Sinubukan din patayin ang nakakabata nitong kapatid sa pamamagitan ng paulit-ulit nitong paghampas ng matigas na bagay sa ulo ng lalaki. Nang hinang-hina na ito, sinimulan niyang sunugin ang silid ng biktima. Nakita rin ng mga pulis ang nakasingit na chopstick sa pintuan ng silid ng binata. Senyales na ayaw itong palabasin ng perpetrator. Ayon sa ginawang autopsy sa babae, ito ay pinagsamantalahan bago pinatay sa sakal. Noong January 14, 2006, bandang 4:00 ng madaling araw, pinasok ang semi-basement house sa Changdong, kung saan pinagsamantalahan ng perpetrator ang 7 years old na batang babae. Agad itong tumakbo nang magising ang ama ng biktima dahil sa ingay na naririnig na nanggagaling sa silid ng anak. Sa patuloy na investigasyon, napansin din ng mga otoridad na magkaiba ang method ng pagpaslang noong 2004 at iba rin noong 2005 and 6. Sa simula ang method nito ay umatake ng babaeng naglalakad sa eskinita mag-isa sa alanganing oras. Pero nang nagsimulang maglabas ang media ng intensive coverage ng mga krimen, ang method nito ay nagbago. Naisip din ng mga otoridad ang posibilidad na merong 2 killer. Ang mga ito ay pamilyar sa southwestern Seoul at kabisado ang geographic location nito. Isang bahay na naman ang nilooban sa Suyugong, Gangbuk-gu, Seoul, noong January 18, 2006, bandang 5 ng umaga, kung saan inatake ang natutulog na si Song Jin-hee, 17 years old na babae. Pinukpok ng matigas na bagay ang ulo ng dalagita, saka sinakal hanggang sa mamatay. Ginawa din nito ang kaparehas na kasamaan sa mga kapatid nitong sina Minyang, 21 years old, at Seokgyu, 12 years old. Matapos ang pag-atake sa magkakapatid, sinunog din ng suspect ang bahay ng mga ito. Maswerteng nakaligtas naman sa karumal-dumal na insidente ang ama ng mga bata.
ang ama ng tatlong magkakapatid na namatay sa sunog sa Suyudong, ang pinaghihinalaan ng mga pulis na gumawa ng naturang krimen. Nagtamo ang lalaki ng third-degree burn, kung saan 76% ng katawan nito ay nasunog. Isang witness ang nagsabing nakita niyang nag-aaway ang mag-aama nang gabing nangyari ang karumal-dumal na krimen. Nag-focus na ang mga pulis sa lalaki, kahit na ginigiit nitong hindi niya kayang saktan ang mga anak. Eventually naniwala na rin ang asawa nito na siya ang pumatay sa kanilang mga anak, saka nag-file ng divorce. Namuhay si Mr. Song with pain physically and mentally dahil sa mga nangyari. Bandang 4:50 ng madaling araw, noong March 27, 2006, nang pinasok ang isang detached house sa Bongsion 8 Dong na tinatawag na ngayong Cheong Ryongdong. Pinaghahampas ng suspect ng matigas na bagay ang ulo ng magkakapatid na natutulog sa second floor ng bahay. Agad na namatay sina Kim Jin-young, 25 years old, at si Yang Suk, na 21 years old. Maswerte naman nakaligtas si Yoon-hee, 13 years old, sa kabila ng mga natamong injury sa ulo. Noong April 22, 2006, bandang 4:40 ng madaling araw. Nilooban naman ang isang semi-basement na bahay sa Single 6 Dong, Yeongdeung-pugu. Inatake ng suspect ang inakalang natutulog na si Kim Yong-soo, 24 years old. Nanlaban ang lalaki sa estranghero matapos itong masugatan dahil sa paghampas ng attacker ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Dahil sa ingay ng dalawang lalaking nagpapambuno, narinig ito ng tatay ng lalaki na agad namang sumaklolo sa anak. Ayon sa matandang lalaki, narinig nitong sumigaw ang kanyang anak. Sigaw na hindi pa niya naririnig mula dito, agad nitong pinuntahan ang lalaki sa kabilang silid, at doon niya ito nakitang nakikipagbuno sa isa pang lalaki. Tumutulo rin ang dugo nito mula sa sugat sa ulo. Sa kabutihang palad na overpower ng mag-ama ang trespasser. Agad din silang tumawag ng mga pulis at isinalay sa isa mga ito ang nangyari. Gayunpaman, bago pa man ito mai-transfer sa police station, ang suspect ay tumakbo kahit naka-handcuffs mula sa backseat ng patrol car. Makalipas ang 2 oras, muli itong naaresto sa isang rooftop, sa tulong na rin ng isang local resident. Naaresto ng mga pulis ang isang serial killer noong April 26. Ito ang hinihinalang pumatay ng at least 5 random victims gamit ang isang blunt object, ang sumunog ng ilang bahay, at notorious na gumagalang magnanakaw. Ang suspect ay kinilalang si Jeong Nam-gyu, 37 years old. During interrogation process, matapos itong arestuhin, ginulat nito ang lahat ng sinabing nakakaramdam ito ng satisfaction matapos niyang mapaslang ang kanyang mga biktima. Lalo na di umano pag pinagmamasdan niya ang mga kakilakilabot na sitwasyon ng mga ito. Hindi rin di umano siya nakakaramdam ng pagsisisi. Inamin nito na ang una niyang crime ay ang cold case ng 2 elementary student. Isinalaysay din nito sa mga pulis ang detalyadong pangyayari noong January 14, 2004. Ayon dito, bandang 9 ng umaga, sumakay ito ng bus sa Bachon City, patungo sa Wonmigyu at bumaba ito sa Yeokgok-do. Nakita nitong naglalaro sa playground sina Yoon Kae-hyun, 13 years old, at Yang Ju, na 12 years old. Tinutukan niya ng kutsilyo ang mga bata at dinala malapit sa Cheondeoksan, kung saan niya sinakal ang mga ito gamit ang scarf hanggang sa mawala ng buhay matapos pagsamantalahan. Natagpuan ang katawan ng mga bata na halos walang saplot noong January 30, 16 days matapos itong mai-report na nawawala. Ginawa di umano niya ito para maiparana sa iba ang kanyang masaklap na experience noong siya ay bata pa sa kamay ng taong kanyang pinagkatiwalaan. Sinasabing nag-suffer din ito sa sense of isolation at victimization mula nang makulong dahil sa kasong theft. Ito ay nangyari sa kaparehong panahon na naghahasik ng lagim si Yoo Yang-cheol. Nabunyag na siya ang gumagalang serial killer sa southwestern Seoul at ang totoong salarin sa murder case ng isang street vendor sa Imundong na dating inamin ni Yoo Yang-cheol ang tinaguriang raincoat killer. Sexual ang tinuturong motive sa mga krimen nito. Minsan itong ginawa ang murder, attempted murder, sex crimes, at arson sa isang pagkakataon. Isang on-site inspection ang sinagawa ng ito ay nahuli ng isang citizen ang Nambatu dito at sinubukan itong sugurin. Ayon sa mga otoridad, ang ibang mga kriminal na mapupunta sa ganoong sitwasyon ay magbababa na lamang ng ulo at iiwas. Pero iba di umano si Jeong Nam-gyu dahil tinitigan pa nito ang taong nambatu sa kanya at sinubukan itong komprontahin. Hindi naman nito inaasahan na ganun ang gagawin ni Jeong Nam-gyu, kaya sobra itong natakot, tinawanan pa ito ni Jeong Nam-gyu. Ayon sa interpretation ng profiler na si Kwon Il-yong sa nangyari, ang tawa di umano nito ay ang simbolo na iniisip ng lalaki na siya ay better sa naturang bystander. Sinabi rin nitong gusto niya ang amoy ng dugo dahil ito daw ay mabango. Obsessed din ito sa saying na, "It's unfair that I got caught without being able to kill 100 people when I had to kill them," na unang sinabi ni Alexander Pichushkin na isang Russian serial killer. Ang Seoul Yongdeung Police ang umaresto kay Jeong noong April 24, 2006.
Ito ay hinahambing sa notoriously devil murderer na si Yu Yang-chul dahil sa brutal killings nito. Sa ginawang search sa kanyang bahay, natagpuan ng mga pulis ang mga magazines na related sa forensic science, ilang larawan ng krimen, at ang weekly magazine article ng profiler na si Kwon Il-yong. Karamihan ng kanyang krimen ay ginawa niya sa southern part ng lungsod ng Seoul, tulad ng Shinggil, Guro and Guana. Nag-confess din si Jeong Nam-ju sa pagpatay ng mostly female, ang mga ito rin di umano ay naninirahan mag-isa. Umamin din ito na sumasakay siya sa subway line number 2 para mag-commit ng murders. Nagdesisyon ang mga pulis na i-track ang transit card ni Jeong para malaman ang mga lugar na lagi niyang pinupuntahan. Inimbestigahan din ito ng mga pulis para ma-confirm ang confession nito. Si Jeong Nam-ju din ay napakaingat para hindi siya makapag-iwan ng kahit na anong evidence. Sinusubukan din nitong patayin lahat ng mga witness at sinusunog ang mga damit o blankets sa kanyang crime scene para wala siyang maiwang anumang bagay na makakapagturo sa kanya. Ayon sa mga pulis, ang lalaki di umano ay nabubulagan sa matinding galit nito sa mga mayayaman, pero tinatarget niya ang kahit na sino, maging disabled man, 18 years old high school student, hanggang sa 47 years old housewife. Hinihinalang ito rin ang umatake sa 5 katao at nagdulot ng serious injuries sa 8 iba pa sa nakalipas na 2 taon. Ang self-confessed serial killer na pumatay ng random victims sa Seoul ay nagsabi sa mga pulis noong Wednesday, April 26, na siya ay nakakaramdam ng sense of exhilaration matapos niyang pumatay. At habang pinapanood niya na nilalamon ng apoy ang mga evidence ng kanyang krimen, kakaibang pleasure din umano ang kanyang nararamdaman sa tuwing siya ay pumapatay. Ayon sa Yeongdeung pulis, nadiskubre nila ang iba pang krimen ni Jeong Nam-ju bukod sa 10 assaults na inamin nito noong April 25. 5 rin sa mga ito ay deadly. Sinabi rin ng 37 years old na suspect na gusto niyang patayin ang lahat ng mayayaman. Sinisisi niya ang mga ito kaya hindi siya makahanap ng trabaho at ng magiging asawa. Gayunpaman ang kanyang mga biktima ay mga karaniwang tao lamang. Pinili rin di umano nito ang Seoul at hindi Incheon kung saan siya nakatira para gawin ang kanyang mga krimen dahil ayon dito mas maraming surveillance camera ang nagkalat sa naturang city. Sinabi din nitong ang mahihina lamang ang kanyang tinatarget dahil ang impunity ay hindi binibigay sa mga criminals na nangbibiktima ng mga socially powerful people tulad ng mga mayayaman at maiimpluwensya. Para malito ang mga pulis, gumamit ito ng kutsilyo sa 7 nitong krimen noong 2004 at blunt objects naman sa 4 noong 2005 at 2 krimen noong 2006. Mabusisi rin itong pinag-aaralan at pinaghahandaan ang kanyang mga ginawang krimen. Si Jeong Nam-ju, na pinapangarap na makapag-commit ng perfect crime, ay nagpalit ng kanyang methods at tools sa pagpaslang. Mula sa street attacks at kutsilyo, ito ay naging trespassing at blunt weapons. Para din umano, mas madaling maisagawa ang kanyang mga krimen, kaya ang kanyang target ay ang lugar kung saan nakatira ang mga low-income people. Karamihan di umano sa kanyang mga niloobang bahay, ay merong mga pinto ang hindi nakalock. Maging ang notorious na serial killer na si Yu Yang-chul, na kilala bilang the Raincoat Killer, ay nagsabing siya ay one step below ni Jeong Nam-ju. Hindi man lamang humingi ng apology ang mga pulis kay Song nang inamin ni Jeong Nam-ju ang krimen. Hindi rin di umano nito sigurado kung maaawa siya sa kanyang mga biktima, pero ipinagmamalaki nitong nakapatay siya ng ganoon kadaming tao. Malas lamang di umano siya dahil maaga itong naaresto ng mga otoridad, kung hindi ay patuloy pa rin siyang papatay. Hindi rin alam ng mga pulis kung meron bang alam ang pamilya ni Jeong Nam-ju sa kanyang mga ginagawa. Dahil din sa brutal nitong mga krimen, hindi malayong minsan na itong umuwi na merong bahid ng dugo. Pero sa kabila ng hinala, hindi na nipursu ng mga opisyal ang naturang teorya. Matapos ang mas masusing investigasyon, karamihan ng kanyang mga krimen ay tuluyan ng nalantad. Sinimulan itong bansagan na pleasure killer ng mga investigador. Base naman sa brutality ng kanyang mga krimen, na-rate ito bilang pinaka-worst of all time. Ayon na rin sa Korea Criminal Investigation, ito ay enhanced stature ng forensic science through international accreditation. Ang mga biktima ni Jeong ay ang mga good citizens na nagtatrabaho ng legal sa kabila ng kanilang mahirap na kondisyon. Nakatanggap din ito ng matinding criticism sa public opinion. Nagsimula ang paglilitis kay Jeong Nam-ju kasunod ng kanyang pag-aresto noong April 24, 2006. Inilatag ng prosekusyon ang malaking ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa 13 magkakahiwalay na insidente na may kinalaman sa mga biktima, karamihan ay kababaihan. Kasama sa ebidensya ang mga forensic na natuklasan, testimonya ng mga saksi, at mga circumstantial na ebidensya na naglalagay sa kanya sa mga lugar ng krimen. Isang mahalagang piraso ng ebidensya ay nagmula sa mga pangyayari noong April 22, 2006, kung saan si Jeong Nam-ju ay na-overpower ng kanyang biktima.
Ang insidenteng ito ang naging dahilan para siya maaresto at ma-uncover ang kanyang extensive criminal history. Nagdemand ang prosecution team na patawan ng death penalty ang serial killer sa South Korea na nang terrorized sa southwestern region ng Seoul mula 2004 hanggang 2006 na pumatay ng 13 tao at nagdulot ng serious injuries sa 20 na biktima noong August 30. Ang prosecutors ay nag-rely sa pattern ng mga insidente, ang mga katulad na pamamaraan na ginamit sa bawat kaso, ang geographic proximity ng mga lokasyon, at ang mga katangian ng mga biktima na nagturo sa iisang perpetrator. Ang forensic evidence, tulad ng mga bakas na natagpuan sa mga lugar ng krimen, ay lalo pang nagpatibay sa koneksyon ni Jeong Nam-gyu sa mga insidente. Hindi tulad ng vast majority ng criminals na iniiwasan ang severe punishment, nagsusumiti ng appeal for sympathy, at sinusubukang itago ang katotohanan kahit na nilatagan na ng mga evidence, pero patuloy pa rin nilang i-deny ang involvement sa mga krimen. Pero si Jeong Nam-gyu ay sinabi lahat ng gusto niyang sabihin at nagpahayag din na hindi ito takot masentensyahan ng capital punishment. Sinabi rin ito ng tahasan sa korte na siya ay murder addict at kailangan siyang ma-execute sa lalong madaling panahon. Ang testimonya ng huli nitong biktima ay nagbigay ng crucial information na humantong para ma-connect ng mga pulis ang iba't ibang insidente kay Jeong Nam-gyu. Matapos ang pagpapakita ng ebidensya at mga legal arguments, napatunayan ng korte na si Jeong Nam-gyu ay nagkasala noong September 20, 2006. Ang overwhelming evidence na ipinakita ng mga prosecution ay nag-iwan ng kaunting puwang para sa pagdududa sa kanyang pananagutan. Si Jeong Nam-gyu ay nagpapakita ng karakteristik na typical sa isang pleasure killer. Nagsabi rin ito na siya ay depressed at frustrated dahil hindi na siya makakapatay pa ng maraming tao. Ang 37 years old ay sinentensyahan ng kamatayan ng Seoul Southern District Court. Ayon sa presiding judge, ang capital punishment din umano ay nararapat lamang sa lalaki na hindi man lamang nagpakita ng remorse, ito rin di umano ay siguradong papatay ulit pag binalik sa society. Ang desisyon ng hukom ay ibinase sa tindi ng kanyang mga aksyon, sa dami ng mga biktima, at sa calculated nature ng mga krimen. Ang parusang ito ay nagpakita ng bigat ng kanyang mga offenses at ng mga pinsalang idinulot niya sa mga biktima at sa kanilang pamilya. Dinala ito sa Seoul Detention House sa Uiwang, Gyeonggi Province para simulan ang kanyang sentensya. Nang kinuhanan ito ng comment matapos ang kanyang sentencing hearing, sinabi nitong ang kanyang buhay ay twisted in strange way. Ang mga trahedya din umano ay hindi dapat nangyari kung natulungan siya ng gobyerno at komunidad. Na-reject naman ang appeal ng kanyang legal agents ng panel of judges sa Seoul Central District Court. Hindi rin dininig ang kanyang kaso sa Seoul High Court. Noong April 2007, matapos ang appellate trial sa Supreme Court, ang capital punishment ni Jeong Nam-gyu ay pinagtibay. Si Jeong Nam-gyu ay sinentensyahan ng kamatayan para sa pagpaslang nito sa 13 katao, kasama ang 2 minor de edad, at sa pagdudulot ng serious injuries sa karagdagang 20 katao sa pagitan ng January 2004 hanggang April 2006. 20 years matapos ang unang krimen ni Jeong Nam-gyu noong 1989, ito ay nagtangkang magpakamatay sa kanyang detention cell sa Uiwang, Gyeonggi Province, south ng Seoul, noong Sabado ng umaga ng November 21, 2009. Naisugod pa ito sa hospital at na-revive pero pumanaw din kinabukasan, 2:35 ng madaling araw, November 22, sa edad na 40. Nang pinaalam sa pamilya nito ang nangyari, tanging ang kanyang bayaw lamang ang pumunta. Ang kanyang katawan ay nakremate noong November 23, isang araw matapos siyang mamatay. Ayon sa Ministry of Justice, gumawa ito ng improvised na pangbigti gamit ang plastic bag. Sinasabing ang plastic bag na ginamit nito sa pagsusuicide ay binibigay sa bawat detention cell. Ang selda rin ng lalaki ay hindi equipped ng CCTV, kaya hindi rin ma-determine ang exact time na ginawa nito ang pagbigti. Nadiskubre din ng mga pulis ang memo nito sa kanyang personal notebook. Ito ay tungkol sa consideration ng gobyerno ng South Korea sa capital punishment. Kahit na ang naturang memo ay hindi tulad ng traditional suicide note, ito naman ay nagbigay ng glimpses sa state of mind ng lalaki bago ito nagpakamatay. Brain damage caused by hypoxia, ang cause of death nito, ayon sa attending doctor. Pero nag-request pa rin ng autopsy ang ministry sa National Institute of Scientific Investigation para masigurado ang kinamatay nito. Ang bansang South Korea ay nakapag-execute na ng 920 kriminal ayon sa Justice Ministry. Ang huling execution ay ginanap noong December 1997 kung saan pinatay ang 23 criminals. Noong 2000, inilagay ng Amnesty International ang bansang Korea sa listahan ng death penalty-free country dahil wala nang naganap na execution ng mahigit 10 taon.
Ang pagkamatay ni Jeong ay nagsimula ng criticism sa poor management sa mga death row inmates. Ayon naman sa Justice Ministry, 82 convicted criminal ang nagpakamatay sa loob ng kanilang selda noong 2004. Karamihan dito ay naganap sa isolated cells at 1/3 sa mga ito ay convicted dahil sa kasong murder. Mahigit 30 prisoners out of 100,000 ang nag-commit ng suicide sa Korea, ayon sa 2006 data ng Legal Research and Training Institute. Ito rin di umano ang pinakamataas sa iba pang bansang miyembro ng Organization for Economic Cooperation and Development. Simula ng 2004 hanggang 2008, 836 na convicts ang nakuhanan ng mga prohibited objects tulad ng cash, cellular phones, at sigarilyo. Sinisisi ito sa lax security dahil nakakalusot sa mga ito ang mga naturang banned items. Ilang beses din na-feature si Jeong Nam-ju sa Korean television series na I Want to Know That. Siya ay nabanggit sa episode 301, 579, 632, at sa pang 1188 episode na pinalabas noong October 27, 2019. Nagbigay din ng analysis tungkol sa abnormal psychology ng pleasure killer, ang profiler na si Kim Yun-hee at former detective professor Kim Bok-joon na nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview si Jeong Nam-ju sa kanilang podcast at YouTube channel. Ito ay inabot ng 3 episodes. Unang ni-reveal ang mukha ni Jeong Nam-ju sa media nang pinalabas sa Season 2 ng SBS, Story of That Day, ang video recording ng kanyang statement. Muling na-feature ang mga krimen ng lalaki sa naturang show sa kanilang Episode 6, Season 2, na pinamagatang The Story That Day After Another. Nagbigay din ng komento ang profiler na si Kwon Il-yong sa naturang episode. Ilang television show din ang nag-feature ng buhay at krimen ni Jeong Nam-ju, tulad ng The Murdered Says, The Man Who Must Kill to Live, a Crime Miscellaneous Dictionary ng TV and Entertainment. Tinalakay din ito sa Episode 1 ng television drama series na Model Taxi ng SBS. Isang karakter naman ang lumabas sa Episode 6 ng SBS drama na Those Who Read the Evil Mind na base sa krimen ni Jeong Nam-ju. Natalakay naman si Jeong Nam-ju sa libro ni Professor Soo Jong Lee na Psychopaths Hide in the Shadows of Everyday Life. Gayon din ang krimen nito sa librong Deolmi, There Is No Perfect Crime 4 na ni-co-author ng isang real-life police. Inilarawan din ang kanyang mga krimen noong 2022 sa isang South Korean drama na Through the Darkness. Isang profiler din ang sumubaybay sa buhay ni Jeong Nam-ju ng ilang taon. Na-obtain ni Kwon Il-yong ang confession ng lalaki during interrogation kung saan ni-reveal nito ang katotohanan sa likod ng mga horrific serial murders. Para din sa kanyang ikakaligaya, naglalaan ito ng unimaginable effort sa paghahanda sa kanyang krimen. Madalas siyang naglalakad, sumasakay sa iba't ibang subway, at mabusisi rin niyang pinag-aaralan ang lugar at inaalam ang kanyang possible escape plan. Kinondisyon din nito ang katawan. Tumatakbo ito ng 10 km sa playground na malapit sa kanyang bahay, 3 times a week, para palakasin ang kanyang stamina. Mas pinapatatag naman niya ang physical strength niya gamit ang grips at weights. Huminto din ito sa pag-inom ng alak at pagyoyosi. Nagbabasa rin ito ng maraming libro tungkol sa psychology, science, at sa human body. Nanunood ng mga health information programs at nagte-take down notes pa ng mga nutritional information sa isang notebook. Gumawa din ito ng sariling diet. Mahilig itong manood ng crime thriller movies tulad ng Memories of Murders at The Silence of the Lambs. Wala rin itong pinalampas na episode ng CSI na isang forensic investigation series. Nagsusuot din ito ng gloves na merong texture para hindi di umanong makuha ang kanyang mga prints. Tinanggal din nito ang soles ng kanyang sapatos para hindi ito matrace ng mga pulis. Pumili rin siya ng weapon na madaling magamit para mapatay agad ang kanyang mga biktima. Kinukolekta at pinag-aaralan rin ito ang mga newspaper article tungkol sa kanyang killing. Ito daw ang dahilan kaya nakapatay siya ng madami nang hindi pinaghihinalaan ng mga pulis. Inamin din nito na ginawa niya ang kanyang best para maisagawa ang perfect killings at literal na planado na siya ay magko-commit ng murder sa matagal na panahon. Ayon kay Kwon Il-yong, ang score di umano ni Jeong Nam-ju sa psychopath test ay halos perfect kumpara kay Yoo Yang-chul. Ayon pa dito, kahit na nagawa niyang mag-quit sa paninigarilyo, hindi naman ito kayang mag-quit sa pagpatay. Kung inilagay di umano ni Jeong ang ganitong effort sa isang hanap buhay o trabaho, tiyak na siya ay magiging productive. Inamin din nito na maraming opportunities na kumatok para magbagong buhay, pero ang lahat ng iyon ay kanyang pinalampas. Mas pinili nitong mag-commit ng extreme crimes kaysa iayos ang kanyang buhay. Sinabi rin nitong dahil sa kanyang mga naranasan, ang kanyang humanity ay tuluyan ng nawasak. Kung totoo ang mga naranasan ni Jeong Nam-ju, masasabing nagdusa na ito sa iba't ibang uri ng extraordinary obstacle na maaaring mangyari sa isang tao, tulad ng poverty,
child abuse, domestic violence, sexual violence, school violence, harsh treatment, lack of leadership, at bullying. Kahit na naranasan niya ang lahat ng hirap, hindi pa rin ma-justify nito ang kanyang mga krimen. Naging kalmado di umano ang lalaki sa panahon na siya ay nakakulong, pero naniniwala ang mga experts na iniisip nito at pinaplano ang susunod niyang mga hakbang. Para makumpleto niya ang kanyang planong ma-achieve ang perfect murder, ang huli niyang biktima ay ang sarili. Ayon pa kay profiler Kwon Il-yong, hindi di umano nag-commit ng suicide ang lalaki. Ang katapusan ng kanyang murder spree ay ang pagkitil nito sa sariling buhay.